Welcome to our mini vlog part 7. Tibad nangangalas kamo kung nata napasiring kami digdi hilingon hanggang matapos. Hello everyone! We're on the way para mag-harvest ng order naming pechay at talong. Hello ate! Muya ko baloon na mag-voice over sa kuyang mini vlog using Bicol dialect. Kaya sa tuyong mga Ilonggo and Hiligaynon viewers, bawi ako sa endo next time. And gunya nakaabot na kami digdi kila Tita Angie sa Purok 7, Barangay Hindi, Bakakay. Nagmotor kami halis sa Indang Harong hanggang digdi sa Indang Late. Digdi may hilingtaan sa Indang mahiwas na kadagaan na may mga talong na panan. As usual, kaiba ko si Ate Audrey and nag-request siya na kami mismo nang magpudok ang samuyang order na gulayon. Pero bawal si Ate Od kasi red days. Kasi ang paniniwala, ano to tita? Ano to tita? Maalang ang pananom kapag on period ang babae. Kaya trespassing siya digdi sa talungan. Huni nga ni nagpuon na kami magpuro doon ni Tita Angie kang talong and 3 kilos lang sa muyang order. Supposedly, dapat dai kami papayagan na mag-order ngunya na aldaw pero mapirit kaya kami. Sabi nga ninda, may 10 kilong talong na tig-order ang boss kang sa muyang barkada na aki niya. Pero dahil mabuot siya and malakas kami sa iya, tigpayagan niya kami na magpudok ang samuyang order. 3 kilos man lang and muyami man lang dawa medium size. Buda marina, dangugunta ang samuyang mga chika habang nagpupurdo kami kang talong. Kuya Pabio. Araw palang kaiyan dito. Yan. Now I know, they pwede Inita. Yan, sige. Medium size. Tigpira ka mo. Sa kuya ko tita, at 3 kilo, ay, wait lang. 2 kilos. Oh, sige. Tapos ay 1 kilo po. Ayun, Bio. Lumang ka sa bagyo. Again, digdi. Lumay lang, Sa... Baka patunan ko. Yan. Nag-harvest yan. Yes. Tapos. Ato, Hello, fresh na fresh. May Lunes? Martes siguro, te. Meron ka ba? Wala na. Kirek man. May nagapot nga ni dumantita sa tig-shared post ko. May nagapot, tita, medium. Sige na. May nagapot dumantita. Sabi niya, may pwesto nga yasin dabi sa may sentro. Pag sabi ko, Daimon, be, madulok niya ako kami duman. Itsata ka lugod sa pag-utro mi pahirak bang kaya. At siya talaga nag-agda sa mo, tita. Maulit na sana ako ulit. Oo. Lunes, Tede. Lunes or Martes. Ganon. Sige. I-chat ko si Be. Mabakal kaya kami tulong kilo. Ano ba yun? Tulong. Para sa yung tita. O parang yung wala nang order Te, pag yung. nagpaligaw kita, te. Yung ani. Ayan na. Kunikot. O yan. Tapos Doon pa ba? Kasi bukas, kukuha kami ng madaling araw. Tapos diretso spray. Domingo. O pwede Lunes ata or Martes. Sige. Pwede kira rin magbalik? Ini ba? Yan. Alam mo yan kung may mga garden na araw. Ayan medyo may tiko. Ano tita ang mga investment nindo digdi? Like nag-aabono ka mo nga yan? Ano lang, abono. Tapos, syempre, yung po ganyan? Fertilizer. Fertilizer abono. Saro man lang O saro lang yan, spray. Spray. Para sa mga pesticide. Para sa pesticide. Yung mga petchay. Doon sa may Mari bahay. tita, wala man digdi may naghahabas tita. Duman na lang. Like, di mo sure. Dahil man. Wala man talaga. Oo, wala, promise. So, si Giselle nga yan. Garo ako yun, kaya ning maano digdi. Ika maabas? Inside job. Umayos ka. Bawal ka digdi. Wala nga palang bantay digdi Dahil man kinakianam digdi. Okay na siguro yan mga matres. 3 kilos na. Oo, sobra Marami na na. ni tita. O kurani ning kulay kot Tapos na kami mag-harvest kang sumuyang order na talong. As you can see, mahiwason ang tanuman ninda kang sa indang talong.
And kung gusto nyo na mag-order, message nyo lang si Tita Angie, i-attach ko ang sa iyang Facebook account or message nyo lang ako para ma-relay ko sa inda kung pera man ang order nindo. Buda baratun kaya digdi and very fresh ang sa indang mga gulay. May bagong business na naman na iisip ang Madali man sa natin. Para ano pa lang yan eh. Pagkatapos mi nga ni mag-harvest sa indang talungan, papasiring na naman kami sa indang pitsayan ta na sa ibong ito na late. Kaugmahon support na kami mismo ang nag-harvest kang sa muyang order kasi ang iban baga na may kagsadiri tigiingatan talagaan sa indang mga gulayon. Ta syempre may mga gulay na very sensitive pero dahil makusog nga ni kita kila tito and tita, pinayagan kita na mag-harvest. Don't worry, sanda makmak na sunscreen ang nilagay. Diba? Kaya very essential talaga ang sunscreen kapag nagpapainit. And welcome digdi sa mahiwas na pitsayan in the tita and tito and sa puro igwa duman na tanom na pipino. As usual, si ate ma-video lang kasi bawal nga ni siya maglaog digdi mismo sa tanuman kang mga gulay na pitsay as in pipino. You know, red days, bawal na bawal. Ta baka magbigla na lang mag-aral lang ining pananom ninda ni tita. Better be safe than sorry talaga. Digdi nga ni tigtuturan ako ni Tita Angie kung paano ang tamang pag-slice kang pitsay. Ta may tigsusunod pa lang talaga yan. Di kung paano putulon siya. So pitsay baga na. So puro kain eh. Bababa din sa tubig kasi tatanong. Nabubuhay mo baga? Pagiti siya nagtatanong para tapos ang pampikadilyo niya mga 6 na piraso. Nasarmonan kita ni Manay mo Angie. Tama ko sugunda ako magbagsak ang pitsay kapag na-slice ko na. Dawa niya ako magkapurotolian ng dahon. Tababakalon mi manan giraray. Iluluto man sa nagirara. Ay, ang sabi ninda, ay habong nga kaya ni tito. Umuta mo yan niya, magpabakal nga siya. So tipong naka-organize nga yan, naka-intact pa nga yan ang mga dahon sa stem nga yan. Ay, perfect. Bata sarong taon ko ta ang lifespan, naging tulong bola na sana. Kaya man pala minsan, sa mga para-harvest baga sa ibang bansa, puro lalaki. Apat. Ang sabi ni nanay, saradayot sa nadaa, Sel, tigukuha mo sa dakula. Wow, nag-request pa pala talaga sa kuyang ina na saradit lang ang piliun. Ang sadit na tigtataram niya, so ano? Talong? Aw. Nagtatampo. Giradakulo na na. Ang tigili kaya kita tayo, piday man baga siya kaya. Aram mo kung gurano kami ka-close na pa, di baga. Magkaugmahon lang sa part na naging closeon ko talaga yung pamilya ninda ni tita ta dahil best friend ko ang akin niya. Di gano'n na rin kami, friend of friend. Yan na nga niyan, tigpapasuwayan mi dyan ni tita, bako man ang presyo, kung mangguranong presyo kang babayadan, may kampit siya, buda talong, ang tigpapasuwayan mi dyan, yung mga failed relationship kan sa iyang akin na barkada me. Ayan, tapos na nga kami mag-harvest, buda, yan, tigpupurot mi na, wala kaming darang plastic kaya ano na lang, kamot-kamot na lang, pagtagabit-bit. Nahapotan ako, ang presyo da kang kilo kang pitsay sa may Tabaco Sentro, nasa 90 pesos, 80 to 90 pesos. Samantalang digdi, 60 pesos na ang kilo kang pitsay, di ba? Harayun, buda, fresh. Kung gusto mo mag-harvest, go na yan. Ayun nga, Nita. Giselle, kahit yan lang ang bouquet ko, basta ikasal ako. Yes. Sige te, kung siring ka yan, sagot ko na ang bouquet mo. Tandaan mo yan, ha? Buda maliban sa pitsay, buda talong na pananom ninda, may mga pananom pa si dadigding tingkahoy, sitaw, buda pipino. Kaya garit-garitan talaga ako na mag-order kayo ng pitsay. Favorite na gulay ko ini, mapapakadilyo man, tigahalo ko siya sa noodles, sa ramen, buda tigisa-gisa ko kaya ini.
And kadakol na putahe na nangangaipo kita, buda mas maseram kapag may pitsay. Dahil kikaraya. Puto tumina, walat pa ng gad. Mabalik kami taon ni ubos mo na yan. Nata, pag nasobrahan, dahil na, pwede. May natakdag si ate. Si ate, siya na lang magpulo. Wala mo. Uy, yan talaga may mataklag sa imo. And yes, it's kilo time. And si Tito ang nag-aasikaso sa pagkilo kaining mga gulayon. Babalik kami kasi kulang ng kalahating kilo. Kuya no, ang closed up na kuha kang sa indang mga pitsay. Very healthy, adi! Nakabalik na giraray kami rigdi sa harong ninda ni Tito and Tita. Pag maganda talaga may discount. Ganda-gandahan daw the pluso na. Thank you so much. Pauwi na kami. And yeah, digdi nagtatapos na sa tuyang mini vlog. Until next vlog again, everyone. Thank you for watching.